Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Suzo na kinaladkad palabas ng kanyang ama patungo sa isang kamalig dahil hindi niya matiis ang makita ito. Nais niyang hindi na ipinanganak si Suzo, kaya plano niyang iwan ito doon magdamag. Ngunit makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang kapatid na si Genta at sinubukang palayain siya. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasang wala na si Suzo roon. Tumakbo siya sa buong nayon upang hanapin ito at sa huli ay nakita niyang tumatawid ito sa isang tulay upang lisanin ang kanilang bayan. Dali-dali siyang lumapit kay Suzo at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan mula sa pagmamalupit ng kanilang ama, dahil tiyak na mapapahamak siya kung susubukan niyang ipagtanggol ito. Ipinanganak si Suzo na may mata ng isang demonyo, at dahil nasa panahon ng feudal na Hapon sila, itinuring siyang isang isinumpang bata at tinatrato bilang isang walang kwentang nilalang. Alam niyang hindi na siya maaaring mamuhay ng normal dahil sa kanyang mata, kaya sinabi niya kay Genta na umuwi na lang ito at huwag nang sundan siya. Saglit na natigilan si Genta, iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Sa huli, napagtanto niyang mas mahalaga sa kanya ang kanyang kapatid kaysa sa kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Suzo at hinimok itong tumakas silang dalawa. Magkasama silang tumakas mula sa kanilang tahanan, ngunit patuloy pa rin ang ulan kaya nagsisimula ng lumamig ng husto. Wala silang matutuluyang silungan, kaya dinala ni Genta si Suzo sa isang lumang gusali na wasak na ang bahagi, at doon sila nagyakap upang magpainit. Nakatulog na si Suzo, at malapit na ring mawala ng malay si Genta, ngunit bago ito mangyari, napansin niyang may isang lalaking papalapit sa kanila at may sinasabi tungkol sa pag-aaruga sa kanila. Nang magising si Genta, natagpuan niyang buhat siya ng lalaki habang naglalakad si Suzo sa tabi niya. Laking ginhawa ng lalaki nang makita niyang gising na ito, kaya ibinaba niya si Genta at nagpatuloy silang maglakad hanggang sa marating nila ang nayon ng lalaki. Ang nayon ay tinitirhan ng mga panday na dalubhasa sa paggawa ng mga katana, kaya abala ang lahat sa kanilang gawain. Dinala ng lalaki sina Genta at Suzo sa kanyang bahay, at pagkapasok pa lang nila, dali-daling lumabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya. Masaya itong makita ang kanyang ama, ngunit nagtataka rin siya kung sino ang dalawang batang nasa likuran nito. Ipinaliwanag ng lalaki na mula ngayon, doon natitira sina Genta at Suzo kasama nila. Tinanong niya ang kanyang anak kung ayos lang ito sa kanya, at tila natuwa naman ito sa ideya dahil nangangahulugan itong magkakaroon siya ng mga bagong kalaro. Lumapit siya kay Genta upang magpakilala bilang Shirayuki at umaasang magiging mabuti silang magkaibigan mula ngayon. Kinagabihan, hindi makatulog si Genta, kaya tinanong siya ni Motoaro kung may bumabagabag sa kanya. Habang nililinas ang kanyang espada, tinanong ni Genta kung isa siyang samurai. Ngunit ipinaliwanag ni Motoaro na isa siyang tanod, kaya ang tungkulin niya ay protektahan ang mahahalagang tao at lugar. Kinaumagahan, nag-ensayo si Genta kasama si Motoaro, ngunit bilang baguhan sa pakikipaglaban gamit ang espada, madali siyang natalo nang hindi man lang pinapawisan si Motoaro. Sinabi nito kay Genta na marami pa siyang kailangang matutunan, ngunit kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, tiyak na magiging bihasa rin siya balang araw. Lumipas ang mga taon, at naging bagong tanod si Genta ng dalagang tagapagsilbi ng dambana. Dumalo siya sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng nayon kasama ang dalagang tagapagsilbi, na nakatago sa likod ng isang kurtina upang walang makakita sa kanya ng direkta. Sa pagsisimula ng pulong, pinapurihan niya si Genta sa husay nito sa pagsugpo ng mga demonyo. Sinabi ni Genta na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin sa pagpaprotekta sa nayon, at ang pinakahuling demonyong nakaharap niya ay sinubukang gumamit ng anyong tao upang makapasok sa nayon. Isa sa mga opisyal ang biglang kinabahan sa sinabi ni Genta, at tinanong ng iba kung may ideya siya kung bakit gustong makapasok ng demonyo sa kanilang nayon. May isang opisyal na nagsabi na maaaring tina-target ng demonyo ang dalagang tagapagsilbi ng dambana, dahil ayon sa alamat, kung kakainin ng isang demonyo ang atay ng isang dalagang tagapagsilbi, ito ay magiging immortal. Ngunit maaari rin itong naghahanap ng banal na espada ng Yer, isang sandatang ipinasa sa bawat henerasyon ng mga dalagang tagapagsilbi, na may napakahalagang halaga. Kaya may dahilan ang mga demonyo upang ito ay pagnasaan. Isa sa mga opisyal ang nagbanggit na ang Yer na espada ay nilikha ng isa sa mga pinakamahusay na panday na kilala ng tao, at sinasabing may mga mystical na kapangyarihan na nakatanim dito. Kung talagang ang mga demonyo ay naghahabol ng Yer na espada, maaaring magdulot ito ng panganib sa buong baryo. Kaya't sinabi ng punong bayan sa lahat na mag-ingat. Ngunit sinabi ni Kamasa na walang dapat ipag-alala dahil siya at si Ginta ang namamahala sa pagbabantay sa dalaga ng dambana. Gayunpaman, sa palagay niya, hindi kwalipikado si Ginta para sa trabahong iyon. Mag-uumpisa ng magtalo sina Ginta at Kamasa, ngunit sinabi ng punong bayan at ng dalaga ng dambana na tumahimik.
Tapos na ang pulong, kaya't umalis na ang lahat mula sa dambana, maliban kay Ginta, dahil trabaho niyang magbantay sa dalaga ng dambana. Ngayon na sila'y nag-iisa, lumabas ng kanyang silid ang dalaga ng dambana, at si Shirayuki pala ito. Tanong ni Ginta kung anong ginagawa niya, dahil hindi dapat makita ng ganito ang isang dalaga ng dambana. Ngunit matagal na silang magkaibigan ni Ginta, kaya't wala siyang pakialam sa mga formalidad. Sinabi niya kay Ginta na nandito rin si Suzo, ngunit ang dambana ay hindi dapat pasukin ng mga karaniwang tao, kaya't hindi siya dapat narito. Hindi parang tumanda si Suzo sa mga nakaraang taon, at nang gisingin nila si Ginta at Shirayuki, sobrang saya niya nang makita ulit ang kanyang kuya. Abala si Ginta sa pagpatay ng mga demonyo kaya't bihira siyang makita ni Suzo. Ngunit habang masaya rin si Ginta na makita siya, pinagalitan niya si Suzo dahil dumaan siya dito, dahil bawal ang pumasok sa dambana. Hindi naiintindihan ni Suzo kung bakit hindi siya pwedeng bumisita kay Shirayuki, pero si Ginta ay nakakapunta doon kahit kailan. Ngunit mga patakaran ay patakaran, kaya't sinabi ni Ginta sa kanya na umuwi na. Pag-alis ni Suzo, bumalik ang punong bayan sa dambana at may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan kay Shirayuki. Kaya't tinanong niya si Ginta na bigyan sila ng privacy. Tumanggi si Ginta sa una dahil tungkulin niyang magbantay sa dalaga ng dambana. Ngunit sinabi ni Shirayuki na magpahinga na siya, kaya't pumayag si Ginta at umuwi na. Samantala, sa labas ng baryo, dalawang demonyo ang nagtakda ng kanilang mga mata kay Suzo dahil sa kanyang mata ng demonyo. Sa gabing iyon, lumabas si Shirayuki mula sa dambana at nakipagkita kay Ginta dahil may mahalaga siyang nais sabihin sa kanya. Nang pumunta ang punong bayan upang makipag-usap sa kanya kanina, sinabi nito na dapat niyang tutukan ang pagpapalago ng isang tagapagmana upang palitan siya sakaling mapatay siya ng mga demonyo. Bagamat masakit pakinggan, tama ang punong bayan, kaya kailangan ni Shirayuki mag-asawa. Napagdesisyonan na pakasalan niya si Kiyomasa, dahil siya ang anak ng punong bayan at magiging bagong punong bayan ng baryo. Hindi sigurado si Ginta kung ano ang dapat maramdaman sa balitang ito, at hindi rin masaya si Shirayuki. Inamin ni Shirayuki na iniibig niya si Ginta, at tapat siyang nagsabi na siya ay lumabas upang tanungin si Ginta na tumakas at magsimula ng bagong buhay. Ngunit alam niyang hindi siya papayag. Nangako si Ginta na protektahan ang baryo at nagsanay ng mga taon upang maging malakas upang ipagtanggol ito, at nangako rin si Shirayuki ng parehong bagay nang maging dalaga ng dambana siya ng baryo. Kaya't kung tatakas sila ngayon, magiging insulto ito sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Lumipas ang ilang panahon, at tinawag muli si Ginta sa isang pulong kung saan ipinagbigay alam sa kanya ang isang demonyo na nakita sa kagubatan. Inatasan siyang patayin ang demonyo, kaya't naghanda siyang umalis agad. Ngunit bago siya umalis, pinigilan siya ni Kiyomasa. Alam niyang narinig ni Ginta ang balita tungkol sa pagpapakasal ni Shirayuki sa kanya, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi ito nag-aalala. Sinabi ni Ginta na walang dapat ikabahala dahil ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng dalaga ng dambana at ng baryo. Ang nakakatawa dito ay hindi pa nga ipinagmamalaki ni Kiyomasa ang pagpapakasal kay Shirayuki. Alam niyang si Ginta ay umiibig kay Shirayuki, at si Shirayuki ay umiibig kay Ginta, kaya't parang mali na siya ang pakasalan niya. Ngunit nagdesisyon na si Ginta, kaya umalis siya sa baryo upang tapusin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan, biglang inatake si Ginta ng isang malakas na demonyo. Bago magsimula ang laban, tinanong niya ang demonyo kung mag-isa lang ito, dahil sinabi sa ulat na may dalawang demonyo sa lugar. Ipinaliwanag ng malakas na demonyo na ang kanyang kasama ay may mahalagang lakad sa baryo. Hindi ito magandang pakinggan, ngunit kailangan muna niyang ayusin ang demonyong ito bago siya bumalik at harapin ang pangalawang demonyo. Tumakbo siya pasulong, at gamit ang isang malakas na swing, natapyas niya ang isa sa mga braso ng demonyo. Ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng demonyo, kaya't napilitan siyang umatras. Ang demonyo ay kinuha ang naputol nitong kamay, at hindi man lang ito nababahala sa pagkawala nito. Ang tanging nararamdaman nito ay paghanga dahil naging sapat ang kakayahan ni Ginta upang putulin ito. Samantala, sa baryo, hinarap ni Suzo ang demonyong body, at labis siyang natatakot. Sinabi ng demonyo kay Suzo na hindi na kailangang matakot ng sobra dahil demonyo rin si Suzo tulad niya, ngunit tumanggi si Suzo maniwala. Tiningnan ng demonyo si Suzo at napansin na ang pagmamahal ni Suzo kay Ginta ang nagpipigil sa kanya upang maging ganap na demonyo, at ito ay nakikita niyang nakakapagod dahil tiyak na binawha siya ni Ginta ng pagmamahal at pag-aalaga kaya siya naging isang mabuting tao. Mahal na mahal ni Suzo si Ginta, kaya nang marinig niyang purihin ng demonyo si Ginta, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngayon na hindi na natatakot si Suzo, sinubukan ng demonyo na kumbansihin siya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang tulungan siya.
Pumirma pa siya na hindi niya sasaktan si Suzo sa anumang paraan, at alam ng lahat na hindi marunong magsinungaling ang mga demonyo, kaya sinabi niyang maaari siyang magtiwala sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Suzo ang alok ng demonyo dahil may posibilidad na masaktan si Ginta. Hindi may kakaila ng demonyo, kaya nagbago siya ng pamamaraan at ipinakita kay Suzo ang isang bisyon. Ang bisyon ay nagpapakita kay Shirayuki na nagbibihis at naghahanda para magpakita ng mga likod na shot sa dambana, at nang makita ito, nasusuka si Suzo. Ngunit dahil sa mga likod na shots, at dahil hindi si Ginta ang nagbigay nito, tinanong ni Suzo ang demonyo kung totoo ang nakita niya. Ipinaliwanag ng demonyo na ang kanyang kakayahan ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang hinaharap. Maaari rin niyang ibahagi ang mga bisyon ng hinaharap sa iba, kaya ito ang nakita ni Suzo. Ngunit kung hindi pa rin siya naniniwala, handa siyang dalhin siya sa dambana ngayon din upang makita ito ng personal. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Genta sa matabang demonyo, ngunit bago magpatuloy ang laban, nais niyang malaman kung bakit inaatake ng mga demonyo ang mga tao. Ipinaliwanag ng demonyo na ito ay ang kanyang layunin sa buhay. Hindi kailangang pumatay ng mga demonyo ng mga tao, ngunit bawat demonyo ay may layunin na dapat nilang tuparin, at sa ngayon, ang layunin ng matabang demonyo ay pigilan si Jakan. May kapangyarihan si Bulk ng pagsanib, kaya maaari niyang makuha ang kakayahan ng ibang mga demonyo sa pamamagitan ng pagkain sa kanila, na nagpapahintulot din sa kanya na baguhin ang kanyang katawan ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi na pwedeng magdalawang isip si Jakan, kaya tumalon siya upang patayin si Bulk ng tuluyan. Ngunit agad niyang nakuha ang kanyang braso at nang subukan niyang salakayin ang leeg ni Bulk, winasak ito ni Bulk gamit ang kanyang mga ngipin. Sa lahat ng mga bagay, dapat ay patay na si Genta, ngunit sa huling sandali, inabot niya ang piraso ng kanyang nabasag na espada at itinusok ito ng malalim sa puso ni Bulk bago makapagsagawa ng retaliation. Kaya, si Genta ay nagtagumpay. Tinanggap ni Bulk ang pagkatalo at masaya pa siya dahil nangangahulugan ito na natupad na niya ang kanyang layunin. Ipinaliwanag niya na ang isa pang demonyo na kasama niya ay may kapangyarihan ng pagtingin sa hinaharap, at ginamit niya ito upang makita ang hinaharap, tumpak na 170 taon. Ayon sa kanyang bisyon, ang pinakamalakas na demonyo sa lahat ng panahon ay narito, kaya sila dumating dito. Nang banggitin ni Bulk ang isang demonyo na nakatira sa baryo, napagtanto ni Jakan na tinutukoy niya si Suzo. Ngunit bago siya makasagot, sinabi ni Bulk na ibibigay niya kay Genta ang isang regalo upang batiin siya sa kanyang tagumpay. Sandali lang, nahawakan ng naputol na braso ni Bulk ang ulo ni Jakan at sinimulan siyang pisilin hanggang sa mawalan siya ng malay. Samantala, sa dambana, si Kid Masa ay nakatayo sa ibabaw ni Shirayuki. Ang kailangan na lang niyang gawin ay magkaanak sa kanya, kaya umaasa siyang matapos na ito. At dahil wala si Genta na nagsasagawa ng misyon, ito ang tamang pagkakataon. Kung hindi, kailangang maghintay si Genta sa labas at pakinggan ang tunog ng paghampas kay Shirayuki. Nakaramdam ng awa si Kamasa, ngunit bago mangyari ang anuman, punutin ng demonyo ang mga kurtina upang ipakita kay Suzo ang nangyayari, at labis siyang nadurog. Sa parehong oras, nagising si Genta sa kagubatan, at sa hindi malamang dahilan, ang nawawalang braso niya ay naibalik. Ngunit wala siyang oras upang mag-alala tungkol dito dahil maaaring may nangyaring masama kay Suzo, kaya tumakbo siya pabalik sa baryo. Samantala, si Suzo ay patuloy na nagtatangka na maintindihan kung ano ang kanyang nasaksihan. Hindi matanggap ni Suzo na si Genta ay iniilog si Shirayuki, ngunit handa siyang tanggapin ito kung magiging masaya si Genta. Pinipigilan pa nga niyang magbago upang hindi maging sagabal sa relasyon ni Genta at Shirayuki. Ngunit ngayon, nalaman niyang si Shirayuki ay ikakasal sa ibang lalaki. Ito na ang huling patak, kaya nawalan na siya ng kontrol at naging ganap na baliw. Siya ay labis na naiinis na ipagpapalit ni Shirayuki ang pagmamahal ni Jensen, at matapos ang ilang mga salitang may pahiwatig mula sa demonyang babae, nagpa siya si Suzo na patayin siya. Biglang nagising ang kanyang kapangyarihang demonyo, at ang buong silid ay napuno ng itim na usok habang nagiging matanda si Suzo. Kinuha ni Kiemasa ang alamat na espada at sinubukang atakihin si Suzo, ngunit tinalo siya ng demonyang babae bago siya makagawa ng kahit anong aksyon. Dinala niya ang katawan ni Kiemasa palabas dahil may nais siyang gawin, iniwan si Shirayuki mag-isa kasama si Suzo. Dumating si Genta sa dambana, at buhay pa si Shirayuki, kaya tumakbo siya papunta sa mga braso nito. Ngunit isang segundo lang, napatay ang ulo ni Shirayuki ni Suzo. Si Genta ay natigil sa pagkabigla sa nangyari, at isang sandali lang, lumitaw si Suzo sa likuran niya, hawak ang ulo ni Shirayuki. Tinanong ni Genta si Suzo kung bakit niya ginawa iyon, kaya nagsimulang ipaliwanag ni Suzo ang buong pangyayari tungkol kay Shirayuki na mag-aasawa ng ibang lalaki.
Ngunit alam na ni Genta ito, at kahit hindi pa niya alam, hindi ito dahilan para patayin si Shirayuki. Napagtanto ni Genta na ang Suzo na pinapahalagahan niya ay wala na, at dahil patay na si Shirayuki, wala na siyang natira kundi ang puot. Nagsimulang mag-integrate ang demonyong braso sa natitirang katawan ni Genta, binabago siya, at ngayon ay tinitingnan niya si Suzo ng may galit. Hindi maintindihan ni Suzo kung bakit siya tinitingnan ni Genta ng may galit, samantalang ang tanging nais lang niyang gawin ay pasayahin siya. Inisip niya na ibig sabihin nito ay iiwan siya ni Genta, tulad ng ginawa ng lahat ng iba, kaya nagpasya siyang patayin na siya. Ngunit nang itusok niya ang kutsilyo kay Genta sa tiyan, napansin niyang halos wala itong epekto, at si Genta ay tinuloy ang pagpapump sa katawan niya. Nakaligtas si Suzo sa suntok, kaya sinubukan ni Genta tapusin siya. Ngunit sa huling segundo, tumalon ang demonyang babae at inialay ang sarili upang iligtas si Suzo. Sinabi niyang kailangan umalis na si Suzo habang may pagkakataon, kaya nagsimula siyang maglakad palayo. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Suzo kay Genta na wala na siyang natira sa mundong ito, kaya hindi alintana kung ilang taon pa ang lumipas, sisirain niya ang lahat. At sa huling araw, babalik siya upang patayin siya dahil sa pagtataksil. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.